Vice President Sara Duterte tatakbo sa susunod na eleksyon. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Jason Rubrico. Kapartner Jason. Tatakbo nga sa susunod na eleksyon si Vice President Sara Duterte. Inanunsyo yan mismo ng pangalawang Pangulo sa isang pagtitipon sa Barangay Bago Galera sa Davao City nitong Lunes. Ngunit hindi pa malinaw kung para sa aling posisyon tatakbo ang pangalawang Pangulo. Nauna namang tinayuhan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang makukuha kapag ito ay tumakbo sa pagka-presidente. Ayon kay Pangulong Duterte na walang makukuha ang kanyang anak at pero anya kung anuman ang plano ni Vice President Duterte sa hinaharap ay kanya itong susuportahan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, kumakalat na People's Initiative Campaign, panluloko sa mamamayan. Ayon sa Anti-Communist Group, alamin natin ang detaling yan kay Kapartner Paul Montebon. Kapartner Paul. Huwag po kayong pipirma sa halagang 100. Huwag maging alipin ng salapi. Ito ang panawagan ni Yakap ng Magulang Movement founder Relisa Lucena sa mga magulang sa bansa. Kaugnay ito sa ipinaiikot na People's Initiative Campaign para isulong ang charter change o ang pagbabago ng saligang batas kapalit ng halagang 100 piso. Isang uri nga raw ng panloloko ang ginagawa ng mga taong nasa likod ng nasabing pirmahan dahil hindi rin naman nila ito ipinaliliwanag ng maayos sa publiko. Dismayado rin ang grupo dahil ginagamit anya ng mga politiko ang iba't ibang programa ng pamahalaan para linlangin ang mga tao para isulong ang pansariling interes ng mga ito. Ano po ba yung kapalit nito? Kung ito po ay pasulong o ang magbebenepisyo nito ay ating pang-ekonomiya, sana po may paliwanag yun ng husto at hindi po ginagamit yung benefit sa programa ng ating gobyerno para lang po makuha yung kanilang pirma. Sinabi niya na kung pababayaan ang panlolokong ito ay siguradong mapapahamak ang publiko at mga susunod pang henerasyon. Sana po maging mapagmasid po kayo, wag po kayong pipirma sa halagang 100. Yung iba po wala pong halaga, pumipirma lang po dahil po sa programa ng ating gobyerno. Maging mautak po tayo sa lahat ng ating ginagawa at tatandaan po natin lahat po ng ating ginagawa ngayon, ang magsasuffer po, ang makakakuha ng resulta nito ay yung mga susunod na henerasyon o ang ating mga anak. Ang Yakap ng Magulang Movement ay samahan ng mga magulang na tumutuligsa sa mga propaganda ng CPP, NPA, NDF na walang ibang ginagawa kundi ang linlangin ang mga kabataan para talikuran ang kanilang mga pamilya at umanib sa kanila. Nauna nang nagsagawa ng kanilang pagkilos ang ilang barangay kapitan sa Davao City para kontrahin ang PI nang sa gayoy hindi na ito lumaganap pa sa kanilang mga nasasakupan. Sa ngayon ay binabantayan rin ng Yakap ng Magulang ang kanilang mga miyembro para maiiwas silang masilaw sa pera at malagay sa alanganin ang buhay ng kanilang mga pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Sa iba pang mga balita, kasunduan para sa Philippine ROTC Games 2024 nilagdaan ng AFP. Alamin natin ang balitang yan kay Kapartner Almar Persuelo. Kapartner Almar. Mas pinagtibay pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang suporta para sa Philippine Reserve Officers Training Corps o ROTC Games PRG 2024. Ito matapos na nilagdaan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browno Jr. ang Memorandum of Agreement para sa nabanggit na palaro. Kasama nitong lumagda si Senator Francis Tolentino na siyang PRG Honorary Chairperson. Maliban sa AFP, katuwang din rito ang Department of National Defense o DND, Department of Interior and Local Government o DILG, Commission on Higher Education of Chad at ang Philippine Sports Commission of PSC. Ayon kay General Browner, ang Philippine ROTC Games ay higit pa sa isang sporting event. Anya na sabi palaro ay magbibigay ng pagkakataon na hubugin ang mga susunod na leader ng ating bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahalan mga Persuelo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos, hahayaan muna ang COMELEC na magsuri na sa mga lagda sa People's Initiative. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner MJ Mondihar. Kapartner MJ. Ito muna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Commission on Elections of COMELEC na magtrabaho at suriin ang mga pirma para sa People's Initiative. Isang panayam kanina, partners, sa Lung Center of the Philippines sa Presidente na kailangan daw muna niyang i-validate kailangan daw muna i-validate ng full body ang pirma
lalo pat nababalot ito ngayon ng issue. Nakarating na kasi kay Pangulong Marcos Jr. ang issue ng pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan kapalit ng mga pirma para sa PI. Komento naman dito ng Pangulo na kung totoong nagkaroon ng bayaran, quote-unquote, ay hindi natatanggapin ng full body ang mga pirma. Subalit, pagkaalam ng Chief Executive na wala naman daw bayaran, kundi pangako lamang ng mga benepisyo sa mga ahensya ng gobyerno. Gugunitan na laman ng mga balitang issue na muna ipagbili ng pirma para sa charter change na siya namang dahilan kung bakit nagrally kamakailan ang 19 na barangay kapitan sa Salinan, Davao City. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, Pilipinas hindi tutulong sa alinmang investigasyon ng ICC. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Creslin Cataro. Kapar Creslin. Muling iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng event sa Quezon City nitong umaga ng Martes. Sinabi ni PBBM na kahit 100 beses niyang sasabihin, aniya, hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Sa atang punong ehekutibo, itinuturing niyang banta ang ICC sa soberanya ng Pilipinas. Kaya naman ni Marcos, hindi tutulong sa alinmang paraan ang gobyerno ng Pilipinas sa anumang investigasyon na gagawin ng ICC. Gayunpaman bilang ordinaryong tao, maaari niyang magtungo at bumisita ng Pilipinas ang ICC, subalit binigyang diin na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa kanila. Sa katunayan, ayon kay Pangulong Marcos, binabantayan ng Philippine government ang kilos ng ICC upang matiyak na hindi makakaugnayan nito ang anumang ahensya ng gobyerno. Ipinagutos naman ni PBBM na sakali man na kinokontak ng ICC ang mga ahensya ng gobyerno, local government o law enforcers, ay huwag itong sagutin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Siling Katarong, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At dagdag pang balita, charter change, hindi prioridad ng mga Pinoy ayon sa Okta Research. Ang detalye yan sa pagbabalik ni Kapar MJ Mondihar. Kapar MJ. Alam mo ba anong ibig sabihin ng charter change? Hindi po pamilyar. Yan ay malinaw na sagot ng estudyanteng si Gab sa issue ng matanong sa issue ng charter change o CHATSA. Kung si Nanay Leonie naman ang tatanungin, pamilyar raw siya sa issue pero Alam niyo po ba anong ibig sabihin ng charter change? Hindi. Pero naririnig. Oo. Saan? Sa TV. ang delivery rider na si Mark napatungangan na lang din na matanong sa issue ng CHATSA. Sir, alam mo ba anong ibig sabihin ng charter change? Charter change? Oh. Hindi. Nabuhay na naman ang paksa ng charter change dahil sa kasalukuyang People's Initiative. Nalaman ng mga balita entrada pa lamang ng taong 2024. Ito ang panghuling opsyon para amyendahan ang 1987 Constitution. Isang signature campaign ng People's Initiative o pangangalap ng lagda kung pabor ba ang taong bayan na amyendahan ang saligang batas. Layunin ng tinawag na PI na luwagan ang economic restrictions ng konstitusyon para mas maraming dayuhang investor ang makapasok sa bansa. Hindi siya easy process. Kasi una, ang proseso kasi sa pagbago sa ating saligang batas, unang proseso is proposal. Mag-propose ka pa. Ang proposal, yun ang sinasabi na 3% of every legislative district and 12% of the total registered voters. Yun ang sinasabi na proposal. After proposal, kung makuha nila yung proposal, may certification pang issue ang COMELEC na enough yung nakuha na boto for the proposal. 12% of the total and 3% sa every legislative district. Pag nakumpleto yan, mag-plebiscito pa. Buong Pilipinas mag-eleksyon. Kailangan makuha ang majority of the total votes cast. Ngunit base sa ating mga nakapanayam, walang alam ang karamihan sa ating mga kababayan sa issue. Ito nga ba ang number 1 ang problema ng bansa na dapat tugunan ng pamahalaan? Batay sa tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa noong December 10 to 14, 2023, pangatlo sa pinaka-hindi prioridad ng mga Pilipino ang charter change. 1% lamang sa mga sinurvey ang nagsasabing kailangan ito. Ikalawa sa least priority ang pagbaba ng singil sa kuryente sa 0.1%. At panghuli, ang problema sa illegal na droga sa 0.02%. Number 1 naman sa survey ang pagkontrol sa mabilis sa pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo o inflation
sa 73%. Pangalawa sa pinariresolba ng mga sumali sa survey ay ang access sa murang pagkain sa 45%. Pangatlo sa urgent na pinatutugunan sa gobyerno ay ang paglikha ng mas maraming trabaho na may 36% score sa survey. Pangapat naman ang pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa na umani ng 34% survey score. Top 5 naman ang pagtugon ng gobyerno sa kahirapan na pinatututukan ng 32% ng mga sumali sa survey. Kasama rin sa wish list ang pagpapababa ng buwis, proteksyon sa mga OFW, environmental protection at iba pa. Hindi siya kasama sa mga priority ng ating mga kababayan. Malayo sa sikmura ito, MJ. Ang pinakamalapit sa sikmura ng ating mga kababayan is yung presyo ng bilihin, trabaho at saka sahod. Ginawa ang survey mula December 10 to 14, 2023 sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SB9 News. Sunshine News Wrap. Kaugnay pa rin sa balitang yan, nagdesisyon na ang Senado tungkol sa People's Initiative. Ang lahat ng 24 na senador ay lumagda na sa manifesto nagpapahayag ng matinding pagtutol sa People's Initiative. Nakasaad din dito sa manifesto ang kanilang babala hinggil sa posibleng no-election scenario sa taong 2025 at 2028 sakaling magtagumpay ang PI. Narito ang bahagi ng pagbasa ng desisyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Is democracy. Today, Senate once again stands as a bastion of democracy as it rejects this brazen attempt to violate the Constitution, the country, and our people. This Senate of the people will not allow itself to be silenced. Signed, yours truly, Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate President Pro Temp Lauren Legarda, Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva, Minority Floor Leader Senator Aquilino Coco Pimentel, Senators Joseph Victor Ejercito, Mark Villar, Risa Hontiveros, Sani Angara, Maria Lourdes Nancy Binay, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Francis G. Escudero, Jinggoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Christopher Lawrence Go, Manuel Lito Lapid, Jaime Romualdez Marcos, Grace Poe, Bong Revilla, Francis Tol Tolentino, Rafi Tulfo, Cynthia Villar, and last but not the least, my dear colleague and friend and advocate for charter change, Robin Hood Padilla. Marcos, hayaan niya muna ang COMELEC higil sa pag-validate ng mga pirmang nakalap higil sa People's Initiative. At para sa uling balitang national, PBBM sinagot ang dahilan ng panonood ng Coldplay. Alamin natin ang balitang yan kay Kapartner Ina Mortel. Kapartner Ina. Sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue ng panonood niya sa concert ng bandang Coldplay. Sa isang panayam, ipinaliwanag ng Pangulo ang dahilan kung bakit hindi niya dapat mamiss ang concert. Siguro may music lover talaga. I have been for a long time. I studied music for many years. And to have somebody like Coldplay, you can't, unmissable dapat yun. You cannot miss. So I went and it was, by the way, it was fantastic. It was brilliant. And ask anybody who attended the concert. Ibang klase. Hindi na yung concert na pinupuntahan namin dati. Ibang-iba na. Sobrang daming tao. Hati naman ang reaksyon ng taong bayan sa tinuran ng Pangulo matapos gamitin ang presidential chopper para pumunta sa venue sa Philippine Arena. Paliwanag ng Presidential Security Group, ang kaligtasan ng Pangulo ang kanilang concern sa paggamit ng chopper. Maraming salamat, Kapartner Ina Mortel. Business News Blast. At sa ating balitang business, Siomai King, tinanghal na Franchising Hall of Famer of the Year ng isang international award-giving body. Alamin natin yan kay Kapartner Monica Gomatin.
Tinanghal ang franchising business na Siomai King bilang Franchising Hall of Famer of the Year mula sa Asia Leaders Awards 2023. Ang parangal ay nakuha ng nabanggit na franchising business matapos napatunayan nito na sila ay isa sa leading food cart businesses sa Pilipinas. Nananatili ring top quality ang kanilang produkto at napapanagumpayan nito ang mga hamon sa pagnenegosyo. Sa naging awarding ceremony, masaya ring ipinatikim ng franchising business ang pinakabago nilang produkto na adobo siopaw. Samantala, noong taong 2020 hanggang 2022 ay nakuha ng Siomai King ang Franchising Company of the Year. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Monica Gumatin, kapartner mo sa balita at serbisyo. International. Sa ating balita international, Police Chief Police Chief ng Seoul, South Korea, naharap sa reklamo kaugnay sa 2022 Stampede. Alamin natin ang balitang yan kay kapartner Chara Atim. Kasalukuyang nahaharap sa isang reklamo ang Police Chief ng Seoul, South Korea kaugnay sa naganap na Itaewon Stampede noong taong 2022. Kinilala ang pulis na si Kim Kwang-ho ng Seoul Metropolitan Police Agency. Sa ulat, nakatanggap na ng maraming emergency calls ang pulis sa lugar noong October 29, 2022 kung saan sinasabi ng mga ito na maaaring magkaroon ng sakuna sa Itaewon dahil sa overcrowding subalit walang tugon. Sa katunayan, 4 na pulis lang ang naideploy sa lugar. Matapos ang pangyayari ay sinabi ng mga pulis sa Seoul na wala silang guidelines hinggil sa pamamahala ng malakihang pagtitipon kung kaya't hindi nila naresolba ang naturang stampede. Hindi pa sana nahaharap sa reklamo ang nabanggit na Chief of Police, subalit matapos na aresto ang 2 police officials noong December 2023 dahil sinira umano ng mga ito ang ilang ebidensya kaugnay sa stampede na diskubreng malaki ang pananagutan ni Kim. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Chara Atim, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports. At sa ating balitang sports, 3-year suspension ng Philippine Tennis Association tinanggal na. Alamin natin ang detaling yan kay kapartner Margaret Parcasio. Tinanggal na ng International Tennis Federation ang 3 taong suspensyon na ipinataw sa Philippine Tennis Association. Lubos na ikinatuwa ito ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Tolentino dahil maraming events ang hindi nasalina ng bansa simula na magkaroon ng suspensyon. December 2020, nag-umpisa ang suspensyon dahil sa ilang paglabag na nakita ng Philippine Tennis Association. Dahil wala na ang suspensyon, ay ikinokonsidera na muli na active member ng ITF ang PhilTop. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Margaret Parcasio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast. At sa ating balitang Showbiz Women Leadership Program, sisimulan ng UN Women sa Pilipinas. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Justin Nazario. Sisimulan na ng United Nations sa UN Women sa bansa ang isang UN Women Mentoring and Leadership Program. Pinangunahan mismo ng broadcaster na si Karen Davila bilang kauna-unahang Philippines Goodwill Ambassador ang paglulunsad ng nabanggit na programa kasama pa ang ibang 4-year country programs. Ginanap ang event noong January 18, 2024. Kasama rin sa inanunsyo ay ang pagbibigay ng UN ng awards sa 12 Filipina STEM college students na may cum laude standing ngayong taon. Saklaw ng STEM career ang mga trabaho na may kaugnayan sa larangan ng siyensya, teknolohiya, engineering at mathematics. At yan ang ating showbiz news para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Yung si Nazario, kapartner mo sa balita at serbisyo.